Ako si Daniza Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Umabot sa 1,517 kaso ng hand, foot and mouth disease ang naitala sa buong bansa mula una hanggang ika-18 araw ng Enero. Sa naiulat na pagtaas ng kaso ng Department of Health o DOH, inatasan nito ang lahat ng health development centers, kabilang ang Ministry of Health sa Bangsamoro Region na mahigpit subaybayan at pigilan ng pagkalat ng sakit. Karaniwang naapektuhan ng sakit na ito ay ang mga batang edad 5 taong gulang pababa. Kasabay naman ang pagsisimula ng pangangampanya para sa 2025 national and local elections, ilulunsad ng Commission on Elections o COMELEC ang Oplan Baklas para sa mga hindi responsableng magdidikit ng mga poster. Ayon kasi kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, may inilabas naman ng mga patakaran para sa tamang pagkakabit ng campaign materials. Kaakibat din ito ang paggamit ng environmental friendly na mga kagamitan para masiguro ring protektado ang kapaligiran. Usaping kapaligiran ay kamakailang nagsagawa rin ng paglilinis sa mga daluyan ng tubig ang Department of Environment and Natural Resources o DNR sa Navotas City, Caloocan City at Valenzuela City. Sa isinagawang cleanup operations ay nakolekta ang mahigit 1,600 sako ng basura. Ayon sa ahensya, ang aksyon na ito ay para isulong ang sustainable environmental practices sa mga lugar. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Naitalang kaso ng Mpox sa Baguio City, umabot na sa 4. Mga turistang Pinoy pinag-iingat sa mas pinahigpit na border control sa ilang bansa sa Europa. Senate President Chis Escudero tiniyak na hindi ituturing na special ang impeachment laban kay VP Sara. Dole nakipag-ugnayan sa Japan upang paigtingin ang programang Peso. Pasig River Phase 3 nakatakdang buksan sa susunod na linggo. At Olympian pole vaulter EJ Obiena nakamit ang unang ginto para sa 2025. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Daniza Lopez at narito ang mga napapanahong balita. 2 bagong kaso ng monkeypox o Mpox ang muling naitala sa Baguio City noong nakaraang linggo. Ayon sa hepe ng City Health Services Office, ang 2 kaso ay mula sa 21 taong gulang na lalaki at babae na parehas naka-isolate at kasalukuyan ng nagpapagaling. Umabot na sa 4 ang kabuuang naitalang kaso sa lungsod. Wala naman umanong dapat ikabahala ang publiko at pinaalalahanang magsuot ng face mask, mag-sanitize at maghugas ng kamay. Sa ibang balita ay nagpaalala ang Department of Migrant Workers o DMW sa mga overseas Filipino workers o OFWs at turistang Pinoy na babiyahe patungo sa ilang bahagi ng Schengen na maging maingat at sumunod sa ipinatutupad nitong border control. Ilan sa mga bansang muling pansamantalang nagpapatupad nito ay ang Austria, France, Germany, Italy, Denmark, Norway, Slovenia, Sweden at Switzerland. Alinsunod sa ilalim ng Schengen Borders Code, ito'y bilang tugon sa banta sa pampublikong patakaran o panloob na seguridad. Kaya naman inabisuhan ng mga Pinoy na palaging dalhin ang kanilang pasaporte, visa o residence permit at iba pang angkop na dokumento sa tuwing babiyahe. Sa ika-17 ng Pebrero ay nakatakda ng buksan sa publiko ang Phase 3 project ng Pasig Bigyang Buhay Muli o PBBM na inisyatiba ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ang abiso ay mula sa unang ginang at Interagency Council for the Pasig River Development.
kung saan itatampok ang 3 makasaysayang mga lugar sa Maynila, ang Plaza Mexico, Maestranza Esplanade at Fort Santiago Riverwalk. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, naitalang kaso ng MPAC sa Baguio City, umabot na sa 4. Mga turistang Pinoy pinag-iingat sa mas pinahigpit na border control sa ilang bansa sa Europa. Senate President Chis Escudero tiniyak na hindi ituturing na special ang impeachment laban kay VP Sara. Dole nakipag-ugnayan sa Japan upang paigtingin ang programang Peso. Pasig River Phase 3 nakatakdang buksan sa susunod na linggo. At Olympian pole vaulter EJ Obiena nakamit ang unang ginto para sa 2025. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Daniza Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Positibo at inaasahan ng Department of Tourism o DOT ang lalong pagdami ng turista sa bansa matapos ang 9.13% na pagtaas nito noong Enero. Sa kasalukuyang ulat mula DOT, mahigit 600,000 turista ang bumisita sa Pilipinas. Nagpapakita umano ito ng malakas na paglago sa turismo ng bansa. Umaasa naman si Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na mapanatili ito ng Maynila, lalo na sa gitna ng ilang mga hadlang sa pagpasok ng mga dayuhan sa bansa. Hanggang sa ngayon ay patuloy ang iniaabot na tulong ng Philippine Red Cross o PRC para sa mga biktima ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Panoorin. Simula nang mag-alburuto ang Bulkang Kanlaon ay namamahaginan ng tulong ang Philippine Red Cross o PRC na hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin isinasagawa ng organisasyon. Nag-umpisa ang operasyon nito noong nakaraang taon sa pangunguna ni PRC Chairman Richard Dick Gordon na layong tugunan ang pangangailangan ng mga biktima. Kamakailan lang ay isinagawa nito ang pag-aabot ng mga litro ng malinis na tubig at hygiene sessions para bigyang kamalayan ang mga residente pagdating sa malinis na kapaligiran at malusog na pangangatawan. Umabot sa higit 4,000 individual ang nakinabang sa 64,000 liters ng malinis na tubig sa mga evacuation center. Tiniyak naman ng PRC na magpapatuloy ang mga kawani at volunteers nito sa pagtulong hanggang sa makabangon muli ang mga Pilipinong nasa lanta. Daniza Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Formal lang bubuksan sa publiko sa ika-19 ng Pebrero ang Tandang Sora Women's Museum sa lungsod ng Quezon. Ang naturang petsa ay kasabay ng pagdiriwang ng National Arts Month. Kaugnay nito ay nagsagawa ng inspeksyon at walkthrough ang alkalde ng lungsod na si Joy Belmonte upang masiguro na ito'y maayos bago formal na buksan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, naitalang kaso ng MPAC sa Baguio City, umabot na sa 4. Mga turistang Pinoy pinag-iingat sa mas pinahigpit na border control sa ilang bansa sa Europa. Senate President Chis Escudero tiniyak na hindi ituturing na special ang impeachment laban kay VP Sara. Dole nakipag-ugnayan sa Japan upang paigtingin ang programang Peso. Pasig River Phase 3 nakatakdang buksan sa susunod na linggo. At Olympian pole vaulter EJ Obiena nakamit ang unang ginto para sa 2025. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.